Naku, Besh. Habang inihahanda ko yung sarili kong makinig sa kwentong ito, parang nararamdaman ko na agad yung bigat na dadalhin natin. Yung klaseng bigat na hindi mo kayang bitawan kahit gusto mo. Handa ka na ba? Kasi ako, parang kailangan ko munang huminga ng malalim bago natin simulan. Eto na, simulan na natin. Ang amoy ng ward ay pinigang alcohol at pinakulong luya. Ang matamis na singaw nito ay nakabitin sa malamig na hangin, nakikipaghalo sa bango ng lumang kahoy na mga upuan at sa imposibleng linis ng sahig na bagong mop. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Tonyo at agad kong nakita ang pamumula ng pisngi niya. Namumukod tangi sa puting unan. 3 araw ng ganito ang init at ubos na ang 2,000 piso sa pinakulong luyang ito. Ngunit wala pa ring pagbabago. Nilapitan ko siya. Hinawakan ng noo. Mainit. Parang inihaw na bato sa ilalim ng araw ng Mayo. At nang nilingon niya ako, nanlalabo ang mga mata. Bakit ba? Tonyo, anong ginagawa mo sa labas ng kama? Numiti siya pero mahina. Parang pinipilit lang. Ang mga labi niya ay tuyo at pumutok-putok. Nakasandal siya sa pader. Hawak ang IV stand na may gulong. Ang plastik na tubo ay kumikidlat sa liwanag ng fluorescent. Gusto sanang maglakad papunta sa bintana, kung saan ang kurtina ay kumakaway ng marahan. Ate, mainit daw po kasi dito. Gusto ko lang makahinga. Kailangan mo nang bumalik sa kama. Sabi ko. Hinawakan ang braso niya. Naramdaman ko ang buto sa ilalim ng manipis na balat niya. Ang ginaw ng kamay niya. Mahina ka pa. Ayokong madagdagan ang problema mo. Lumaban siya saglit. Ang mga daliri ay kumapit sa IV stand na parang ayaw bitawan. Pero sumuko rin. Ang mga balikat ay bumagsak sa pagod. Dinala ko siya pabalik sa kama. Inayos ang unan. Hinimas ang noo niya bago tiningnan ang chart niya. 14 na araw na siyang nakakonfine dito. Ang mga pahina ng chart ay puno ng mga numero at sulat na halos hindi ko na mabasa sa tindi ng pagod. 14 na araw na walang pagbabago sa kanyang white blood cell count. Ang bilang ngayon ay nakasulat sa pulang tinta. Paulit-ulit. Walang pag-asa. Buti na lang, may stock pa tayo para sa treatment niya. Pumasok si LV, bit-bit ang isang papel. Ang mga gilid nito ay kulubot na parang pinatpawisan. Hingal na hingal, parang tumakbo mula sa supply room. Ang sapatos niya ay sumisigaw sa sahig. Elena, ito ang resibo ng bagong kimo. Tignan mo ang presyo? Kinuha ko ang papel at tumigil ang kamay ko. Ang mga numero ay sumalubong sa akin. Parang isang sampal sa mukha, malamig at masakit. Halos doble. Hindi. 4 beses ang taas kumpara sa dati. Binalik ko ang tingin kay Tonyo, na nakatulog na. Ang dibdib niya ay tumataas baba ng mahina, parang alon sa tahimik na dagat. Dahan-dahan kong hinawakan ang maliit na ampul na hawak ni LV. Hinimas ito ng 2 beses bago iskan. Ang salamin ay makinis at malamig sa palat ko. Pareho ang tatak, pareho ang kumpanya, pero ibang-iba ang presyo. May mali talaga. Kumulo ang dibdib ko, parang may apoy na hindi ko mapatay. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Gusto kong ipagsigawan, pero hindi. Napalunok na lang ako. Ang laway ay parang papel na tuyo. Tinupi ko ang resibo, itinago sa bulsa ng uniform. Ang papel ay kumakaluskos laban sa tela. Elena? Mahinang sabi ni LV. Ang mga mata niya ay puno ng tanong. Ang no ay kumunot. Alam ko, pero ano bang gagawin natin? Bago ako makasagot, tumunog ang telepono sa nurse's station. Ang ring nito ay sumisigaw sa katahimikan na parang alarm. Sumagot ako, at ang boses sa kabilang linya, opisyal, malamig, walang emosyon, ay nagpaalala tungkol sa naka-schedule na DILG audit. Ang bawat salita ay parang martilyo sa ulo ko. Paulit-ulit, malinaw. 14 na araw na lang, isulat mo sa notebook, sabi ko kay LV pagkatapos ibaba ang tawag.
Ang boses ko ay tila nagmula sa malayo, parang hindi akin. May audit raw sa loob ng 14 na araw. Kinapa ko ang resibo sa bulsa. Ang gilid ng papel ay tumutusok sa balat ko. May kulang na pondo para sa mga gamot dito. Pero ang kulang, sino ang naglipat ng pondo para sa charity ward? Habang isinusulat ko ang bilang na 14 sa notebook, naninginig ang kamay ko. Ang ballpen ay sumasayaw sa papel. Buksan ko ang notebook. Puno ng kape, puno ng listahan ng gamot. Ang mga pahina ay may mga mansang bilog mula sa mga tasa. Mindanao. Sandali, hindi yon mahalaga. Nahulog ang isang lumang reseta mula sa pagitan ng mga pahina. Ang papel ay dilaw na sa edad. Sulat kamay ng tatay ko. Ang mga letra ay pamilyar. Parang yakap. Itinabi ko muna ito, sa gilid ng mesa. Pinag-aralan ang sulat kamay na yon sandali bago ibaling ang tingin. Hindi ngayon ang panahon para magbasa ng mga alaala. Ate, may gamot pa ba para sa akin? Napalingon ako kay Tonyo. Muling nakadilat ang mga mata niya. Mapupungay. Naghahanap ng sagot. Ang mga daliri niya ay kumakapit sa kumot. Lumapit ako. Hinawakan ang kamay niya. Ang mga palad naming parehong malamig. Parehong naghahanap ng init. May makikita akong paraan. Tonyo? Tumayo ako sa harap ng pinto ng opisina ni Mr. Dimano! Ang koridor ay tahimik. Ang tanging ingay ay ang mahinang paghiging ng fluorescent light. Nilakad ko ng 3 beses ang koridor na ito. Una, mabagal. Pangalawa, mas mabilis. Pangatlo, huminto sa harap ng pinto. Hinawakan ko ang gulpen sa bulsa ng uniforme ko. Pamilyar na bigat. Pampakalma. Kumatok ako. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa koridor. Matalim at tiyak. Pasok! Ang boses ni Mr. Dimaano ay paos, para may bumabara sa kanyang lalamunan. Pinihit ko ang doorknob. Ang bakal ay malamig at makinis sa aking palad. At bahagyang lumaban ang paikutin ko ito, parang ayaw akong papasukin. Nakaupo si Mr. Dimaano sa likod ng mesa niya. Nakayuko, may hawak na papel. Ang kanyang ulo ay nakayuko ng husto. Halos hindi ko makita ang kanyang muka. Hindi siya tumingala agad. At sa mga sandaling yun, naramdaman ko ang bigat ng hangin sa silid. Parang may nakabiting tanong na hindi pa sinasagot. Mr. Dimano, hinahanap po ako. Mahinahon kong sabi, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Tumango siya. Isang maikli at mabilis na paggalaw ng ulo, saka inabot sa akin ang isang sulat. Nanginginig ang kamay niya. Ang papel ay bahagyang nanginginig sa kanyang hawak. Para may sariling buhay. Napansin ko pero hindi ako nagkomento. Kailangan mong gawin ang inventory, Elena. Lahat ng gamot sa charity ward, lahat ng resibo. Ang kanyang mga salita ay mabilis at formal, parang binabasa mula sa isang script na paulit-ulit ng sinabi. Tiningnan ko ang sulat. DILG. Investigasyon. 14 na araw na lang. Ang mga titik ay nakaprint ng malinaw, walang pagkakamali. Nungit sa akin ay parang sumisigaw. Ang pakiramdam ay parang may malamig na kamay na humawak sa aking dibdib. Sige po, sabi ko. Pero Mr. Dimano, ang aking boses ay nauwi sa isang gulong. Ang mga salita ay kinakabahan sa aking dila. Sandali akong nag-atubili. Dapat ba akong magsalita? Ang tanong ay umikot sa aking isipan, paulit-ulit. Parang isang sirena sa malayo. 3 beses kong binalikan sa isip ang mga numero, ang pagkakaiba sa mga talaan, ang mga puwang na hindi maipaliwanag. Ang resibo ng kimo na itinago ni LV, isang piraso ng papel na mukhang ordinaryo, ngunit may hawak na lihim. Ang donasyon na dapat para sa gamot ng ward, isang halaga na sapat para iligtas ang marami. Bakit po wala sa books ang donasyon para sa charity meds? Yung 5 milyon po, tanong ko. Mahinahon pa rin.
Ang aking mga kamay ay nakakapit sa sulat. Ang papel ay mainit na sa aking hawak. Dapat po kasi nakarecord siya sa inventory para ma-explain natin sa audit. Umiling si Deman, iniiwasan niya ang tingin ko. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang punto sa mesa na parang may nakikita siya na hindi ko nakikita. Huwag mong pakialaman ang ginastos. Gawin mo lang ang trabaho mo. Bumilis ang pagsasalita niya, parang may itinatago. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng pagmamadali. Isang palatandaan na kilala ko ng husto. Hihinto sana ako, pero bumukas ang pinto. Ang tunog ng doorknob ay parang isang putok sa katahimikan. Pumasok si Dr. Raff. Dala ang isang folder. Seryoso ang muka. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, walang pag-aatubili. Hindi pa kumpleto ang records, sabi ni Dr. Raff, direkta kay Dimano. Ang kanyang boses ay may talim, hindi umaalis sa punto. Kailangan nating maghintay bago i-finalize ang inventory. May mga dokumento na hindi pa na-i-submit. Napatingin ako kay Dr. Raff pagkatapos kay Dimano. Ang administrator ay tahimik. Nagbibigay ang kanyang mga mata ng senyas na hindi ko maunawaan. Nanginginig pa rin ang kamay ng administrator. Hindi siya nagsalita. Tiningnan ko ang mga daliri niya. Parang may bagong tinatagong lihim. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang kumakalabit sa mesa. Isang ugali na napansin ko sa mga nakaraang linggo. Pero hindi ako nagsalita. Kinagat ko na lang ang dila ko. Hindi ngayon. Hindi pa. Ang kape ko ay matagal ng malamig. Nararamdaman ko ang lamig na yon sa pamamagitan ng porselana ng tasa. Isang mamasa-masang hapdi sa palad ko. Ngunit hindi ko ito iniinom. Nakaupo ako sa gilid ng lagun. Ang kahoy ng bangkong kinauupuan ko ay matigas at may mga piraso ng natuklap na pintura na kumakapit sa telang pantalon ko. Nakabukas ang notebook ko sa kandungan ko. Ang espiral nitong pagkakatali ay malamig sa balat ng hita ko. Ang mga pahina nito ay puno ng sulat kamay, mga listahan ng gamot sa nakaayos na mga kulum, mga numero na may mga salungguhit, mga schedule na paulit-ulit na minarkahan ng check. Maliit ang liwanag ng 5 ng hapon. Kulay kahel at tahimik, binabalot nito ang lahat sa isang malambot. Gintong anino, pati na ang mga dahon ng punong nakasandal sa tubig at ang mga alon na tila humihinga ng marahan. Inilipat ko ang tingin sa lumang reseta na nakasilip sa pagitan ng mga pahina. Ang mga gilid nito ay kunot na at may bahid ng kape. Ang 3 tuntunin. Tingnan ng 2 beses ang numero. Hinawakan ko ang gilid ng papel. Marahan, ang dulo ng daliri ko ay sumunod sa mga titik pakiramdam ko ang pagkakaimprinta ng tinta sa murang papel. Bakit mo tinititigan ang label ng ganyan? Napatingin ako. Nakaupo na si Dr. Raff sa tabi ko. Hindi ko narinig ang pagdesting niya. Nakasuot siya ng puting uniforme na may bahid ng alikabok sa laylayan ng manggas tila galing sa ward. Nakatingin siya sa notebook. Walang halong paghusga. Walang pagmamadali sa kanyang mga mata. Kalmado ang mga ito. Iniisip ko lang, isinara ko ang notebook. Dahan-dahan, pinagdikit ang mga pahina nito. Ang gamot ni Tonyo, kanina, 2 beses kong tiningnan ang label bago ko binigay. Tumango siya. Ang pagtango niya ay mabagal. Parang nakikinig siya sa bawat salitang ilalabas ko. Normal na ba yun sa'yo? Kailangan kong tiyakin. Nilingon ko siya. Pagkatapos ibinalik ang mata sa lagon, ang tubig ay tila nanginginig sa papalubog na araw. Mga piraso ng liwanag na bumubuwag at nagbabalik. Baka may mali sa schedule. Baka magkamali ako. Kung mali ang numero, 1 segundo lang, tapos na. Hindi siya sumagot. Ilang segundo kaming tahimik. Napapakinggan ko lang ang tubig sa mga bato. Ang tunog ay paulit-ulit. Ang ihip ng hangin sa mga dahon. Ang malayong pagtilaok ng ibon. Ang paghinga ko ay napakabagal. Hindi mo kasalanan na mali ang sistema, sabi niya. Bumaba ang boses niya,
Pumantay sa takbo ng agos. Napatigil ako. Tumulo ang init sa likod ng mga mata ko pero pinigilan ko. Napalunok ako. Marahan, tahimik at hinigpitan ang hawak ko sa notebook. Hindi ako tumingin sa kanya. Hindi ko kaya. Dahil alam kong kapag tumingin ako ay may masisira sa katahimikan natin. Salamat, Doc. Salamat Nanatili kaming nakaupo, uminom kami ng tahimik habang dumidilim ang kulay ng himpapawid. Ang kahel ay naging pulang rosas. Pagkatapos ay abo, pagkatapos ay tila lila. Pinisil ko ang notebook ko. Nararamdaman ang spiral nito sa gilid ng kamay ko. May audit sa 14 na araw. Kailangan ko maging gising. Sa lahat ng numero, sa lahat ng label, sa lahat ng hindi sinasabi. Saka ko narinig ito. Isang maikling senyas mula sa pager ko. Isang matinis na pag-ingay na sumira sa aking pag-iisip. Isang pasyente ang dumating. Napatingin ako kay Doc Raph. Nung ngumiti siya ng bahagya. Isang tango. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing sige na. Tumayo kami. At habang naglalakad ako pabalik sa ward, ang pagtapak ng sapatos ko sa semento ay sumusukat sa bawat hakbang. Sinabi ko sa sarili ko, huwag magsalita hanggat hindi kumpleto ang basa. At nang sumunod na paghinga ko, narinig ko ang isang sagot. Isa na hindi ko pa kayang sabihin ng malakas. Hindi pa kinaumagahan ng 3 araw. Binuksan ni Elvie ang cabinet ng gamot sa ward at nang lamigang kamay ko. Walang laman. Hindi lang kulang. Parang may naglipat ng lagayan. May nag-alis na mga kahon na kanina ko pa binilang. 2 beses kong isinara at binuksan ulit. Ganun pa rin. Ang pader ng koridor ay biglang tila sumikip sa paligid ko. Teka lang. Narinig kong bulong ni Elvie mula sa likod ko. Nagkasya pa nga yung cabinet na yan kagabi? Ano? Hindi pa ako nakakasagot ay may tumusok ng boses mula sa entrance ng ward. Ikaw na naman, Elena. Nawala na naman ang gamot? Si Dr. Salvador Reyes. Nakasandal siya sa pinto, naka-fold ang mga braso. Ang tingin ay parang naghahanap ng masisisi. Hindi ko na kailangan pang itanong kung anong gamot. Alam ko na. Ang stock ng morphine na nakaschedule para sa pasyente ngayong umaga. Pinakiramdaman ko ang notebook na hawak ko. Ang mansa ng kape sa pabalat nito ay malamig sa dulo ng daliri ko. Tiningnan ko ang logbook sa harapan ko. Huling pumasok ang pangalan ng gabi. Huling dose ng kahapon. Huling pirma. Kumpleto ang lahat. Pero walang laman ang cabinet. Isasang tumakbo sa isip ko ang mga numero, ang mga pangalan, ang mga oras. At wala akong maisagot. Mulay kong sinuri ang bawat pahina ng logbook. Kumpleto ang mga pirma. Tumpak ang mga oras. Ngunit wala akong nakitang anumang paliwanag. Hindi ako sumakot. Nag-etso ang pang-uumog na boses niya sa may bintana, kung saan sumisilip ang sikat ng araw. Ang haba-haba ng explanation mo, Elena. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ikaw ang humahawak ng inventory dito, di ba? Bago pa man ako makasagot, ay bumukas ang pinto ng ward. Pumasok si Dr. Raph. Ang puting coat ay bahagyang gusot. May bitbit na brown envelope. Tumingin siya kay Dr. Salvador, siya sa akin bago nagsalita ng mahinahon. Hindi pa tayo handa. Inilipat ko na ang audit. Ano? Inilipat? Napasingap si Elvie. May kulang pa sa records. Dagdag ni Dr. Raph. 12 araw pa tayo. Alam ko, pero kailangan nating maghintay. Hindi ako nakatingin sa kanya para hindi ko makita ang malalim na kahulugan ng kanyang sinabi. Inilipat niya ang audit para sa akin, para mabigyan ako ng oras. Tumingin siya kay Dr. Salvador ng may autoridad. Mula sa kabilang dulo ng ward, narinig ko ang mahinang boses ni Tio Ponso. Nakaupo siya sa kama. Ang kamay ay nakapatong sa dibdib. Ang mukha ay maputla. Kailangan ko ng gamot. Anak! Nilingon ko siya. At doon natunaw ang lamig ng koridor. Naglakad ako palapit sa kanya.
hawak ang notebook. Ngayon ang bilang ay malinaw sa isip ko. Walang laman ang cabinet. Kaya kailangan kong maging gising. Isinulat ko sa notebook ang kulang na dosis. Pinirmahan sa gilid, siya katumango kay Tio Ponso. Makaka-follow up ako ngayon, Tio, sabi ko. Sandali lang po, ha? Napatingin ako kay LV. At sa likod niya, kay Dr. Raf na tahimik lamang. May dapat akong gawin at alam ko kung saan magsisimula. Ang conference room ay puno ng bulong ng mga nurse at doktor. Kumakalat ang usapan tungkol sa walang laman na cabinet. Ang mga boses ay naghahabulan sa malamig na hangin ng silid. Nagkikiskisan ang mga siko at balikat habang nagsisiksikan ang mga tao sa mga upuan. Ang amoy ng rubbing alcohol at kape na naiwan sa sulok ay humahalo sa bawat pigil na sulyap. Nakatayo ako malapit sa pinto. Hawak ang notebook ng ward. Ang pabalat nito ay punit sa isang sulok. Ang mga pahina ay may mga marka ng lapis na namuti na. Ang aking mga daliri ay dumidikit sa balat ng notebook. Hinihigpitan ang hawak ng walang malay. Nagsimula ang gulungan ng bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Salvador Reyes. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila nagpapakalma sa lahat. Isang pintig ng katahimikan bago ang unos. Ang kanyang puting coat ay kumakaluskos sa bawat hakbang at ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa silid. Alam niya naman kung ano ang nangyari kay Lola Miling, sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumunit sa usapan ng mga nurse. Tumuturo siya sa akin. Ang kanyang hintuturo ay nakaunat na parang kutsilyo. Ang reseta niya ay mali. Namatay ang pasyente dahil sa kanya. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Sumabay ang mga bulong sa akin. Ang mga ito ay nagsisimula sa malayo. Pagkatapos ay lumalapit. Bumabalot sa akin na parang alon. Naramdaman ko ang init ng mga mata nila sa akin. Bawat isa ay may dalang sari-saring timbang. Ang iba ay nagtatanong. Ang iba ay humihingi ng sagot. Ang iba ay nanghuhusga. Ang aking leeg ay umiinit. Ang aking mga tenga ay sumusunog na parang nilalagyan ng apoy. Hinawakan ni LV ang braso ko. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa aking balat. Ang kanyang kamao ay nanginginig. Handa akong ipagtanggol. Ramdam ko ang tibok ng kanyang pulso sa kanyang hawak, na parang siya ang nakikipaglaban para sa akin. Pero hindi ako kumibo. Bumaling ako sa notebook. Inilista ang bilang ng mga gamot na kulang. Ang aking panulat ay gumagalaw sa papel ng dahan-dahan. Paisa-isang numero. Pinakumpara ko ang mga numero sa listahan ng donor. Ang aking mga mata ay sumusunod sa bawat linya. Binibilang ang mga sulat na parang sila lamang ang mahalaga sa mundong ito. Bakit siya tinitiis mo, Elena? Pabulong na sabi ni LV. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya at pag-aalala. Isang nanginginig na bulong na pumapasok sa aking tainga. Magsalita ka naman. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ako sumagot. Itinuon ko ang mata sa aking sulat. Ang una kong nakita na hindi tugma ang reseta. 14 na dosis ng gamot para sa 5 pasyente na wala naman sa ward. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap ko, ngunit hindi ko sila pinansin. Tinapos ko ang pagsulat bago tumingala. Ang aking panulat ay huminto, at ang silid ay tila lumagok ng isang malalim na paghinga. Sandali lang po, sabi ko ng mahinahon. Ang boses ko ay matatag na parang bato sa gitna ng magulong alon. Kailangan ko munang tapusin ang inventory. Lumapit si Dr. Raf at tumayo sa tabi ko, tahimik. Ang kanyang presensya ay isang anino na nagbibigay liwanag sa akin. Walang salita, walang galaw, ngunit nandyan siya. Isang patuloy na presensya na nagsasabing, naniniwala ako sa'yo. Nanatili akong nakayuko habang nag-iipon ng ebidensya sa aking notebook, ang numero ng donor, ang reseta, ang discrepancy. Ang bawat numero ay isang piraso ng palaisipan. At ako ang nag-iisa na may hawak ng lahat ng piraso. Walang desisyon noong matapos ang conference.
Ang mga upuan ay tumutunog habang ang mga tao ay nagtayuan. Ang mga bulong ay unti-unting humuhupa. Pero alam ko, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ko na isasara ang notebook. At hindi ko pa ito isinasara. Wala nang tao sa conference hall nang makalabas ako. Ang mga upuan, magulo pa rin. Ang puting table nga may mga baso ng tubig, kalahating laman. Narinig ko ang sarili kong mga hakbang sa koridor. At pagkatapos ay, ang tunog ng lagun, mahinang alon. Kinakalikot ang lumang pader ng ospital. Umupo ako sa gilid ng lagun. Ang notebook ay nasa kandungan ko. Ang mga numero at sulat kamay ni tatay ay magkakahalo sa aking isip. 2 beses kong binalikan ang bawat pahina. Parang may hinahanap akong mali. Parang may maililigaw sa akin kung hindi ako mag-iingat. Elena? Napatingin ako. Si Dr. Raff nakatayo sa may hagdan. Hindi siya nagmamadali. May dalang kape. 1 tasa lang. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Nag-iwan ng isang dangkal na puwang. "Conference is over," sabi niya. Mahinahon. Pero hindi ka pa rin mapakali. Hindi ako sumagot. Bumalik ako sa notebook. Pero hindi ko na binabasa ang mga letra. Pakiramdam ko, sisigaw ako kung bubuksan ko ang bibig. "Elena?" Tawag niya ulit. Mas mababa ang boses na yon. "Huwag mong itago to. Kailangan mo ng saksi." Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang muka ay walang ngiti, pero hindi rin seryoso. Parang nagsisikap na intindihin ang hindi ko sinasabi. Tumingin ako sa lagun, sa ilaw na sumasalamin sa madilim na tubig. 3 beses kong nilakad ang koridor na to bago ako nagsalita. Napalakas ang boses ko ng kaunti. 3 beses kong pinag-isipan kung dapat ko bang sabihin ang nakita ko sa logbook. Kasi minsan, kapag nagsalita ka ng totoo, hindi ang totoo ang nakikinig sa'yo. Natahimik ako. Ang kanyang tasa ng kape ay umuusok pa rin. Ayoko nang maulit yon. Sabi ko halos pabulong. Ayoko nang maging yung nagsalita tapos siya pa ang mala. Inilapag ni Dr. Raff ang tasa sa lupa. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata ay tahimik pero matigas. "Ang dami kong na-compile," sabi niya. "Kung may hawak kang inventory, ibigay mo sa akin. Itatago ko sa file ko. May talaan ako ng mga order, ng mga clearance. Hindi pa ito opisyal, pero pwede nating pagsamahin." Napalunok ako. Sinara ang notebook. Tumingin sa kanya sa unang pagkakataon. Hindi ko hinanap ang mali. Pinahid ang luha. Tumango. Narinig ko ang lagun na parang hindi kalaban. Anong mas mahirap? Manahimik habang lahat nakatingin sa'yo? O magsalita tapos ikaw pa ang mali? Sa kwentong ito, ang notebook ni Elena ang tanging saksi niya. Punit na pabalat, may mansa ng kape, pero yun ang may hawak ng totoong bilang. Sa mga ganitong lugar, ang pirma at sulat kamay ang nagiging saksi kapag walang nagsasalita. Si Dr. Salvador, malakas ang boses pero walang hawak na ebidensya. Akala niya si Elena, pero wala naman siyang pinagbabasehan. Pero si Elena, hindi siya sumagot ng mahaba. Pinatunayan niya na lang. At yung paglipat ni Dr. Raff, di siya sumalita ng malakas, pero yun yung para sa kanya. May kakampi siya kahit di niya ito sinasabi. Kung may nag-alis ng gamot, sino kaya ang may alam? Paano kung mas malaki pa yung deficit na yan kaysa sa bilang niya? Kayo, anong klaseng tao ang magtatago ng gamot? Sa tingin nyo? Kinabukasan, Huwebes, 9 ng umaga. 2 tasa ng kape pa lang ang nainom ko, pero para akong hindi nakatulog ng 3 gabi. Namamaga ang mata ko. Mabigat ang talukap. Pero hindi ko na ito pinansin. May kailangan akong gawin. Kumatok ako sa pinto ng opisina ni Mr. Dimano. "Sandali lang po, may hihingin lang ako." Tumayo siya mula sa upuan. Mukhang nagulat sa pagdating ko. O baka sa itsura ko. "Elena, may problema ba?" "Wala naman po.
Kailangan ko lang makita ang records ng Don Jose Wing. Tumigil siya, yung tipong isang segundong katahimikan na parang nilalamon ka. Records? Bakit naman? Kasi po, hinawakan ko ang palda ko para pigilan ang panginginig ng kamay. Gusto ko lang i-compare sa inventory ng charity ward. Meron kasing discrepancy sa logbook. Hindi agad sumagot si Mr. Dimano. Bumaling siya sa cabinet sa likod ng desk. Binuksan ito. At sinimulang halongkatin ang mga susi. Sandali. Nandito lang yung susi. Ayun. May nahulog sa sahig. Isang leather wallet. Luma na. Pudpud na ang gilid. Bumagsak ito ng nakabukas at may lumabas na papel, nakatupi, naninilaw sa pagkakalukot. Napatingin ako dito bago pa man siya makakilos. Hinawakan niya ang wallet sabay tingin sa akin. Nakita kong nanginginig ang kamay niya. Yung parehong panginginig na napansin ko noon pero hindi ko pinansin. Ay naku! Bulong niya. Mabilis niyang sinubukang kunin ang papel pero naunahan ko siya. Nakayuko na ako. Hawak na ang papel. Binuksan ko ito. Nanlaki ang mata ko. Ano to, Mr. Dimano? Wala yan. Donation memo. Basa ko. Unit-unting pumasok ang bawat salita sa utak ko. Nakalagay dito ang halagang 5 milyong piso para lamang sa charity ward medicines. Tiningnan ko siya. Nakatitig siya sa akin, maputla. Tila ba nilalamon siya ng sarili niyang opisina? Ito po ba yung donasyon na ginamit para sa Don Jose Wing? Yung para sa aircon at tiles? Hindi siya sumagot. Bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Yung pangyayari kay Lola Miling. Bumalik lahat. Yung akusasyon, yung hearing, yung mga mata na tumitingin sa akin na parang ako ang mamamatay tao. Sinikap kong pigilan ang takot. Dinala ko ang tingin sa papel. 3 beses kong nilakad ang koridor na to bago ako nagsalita noong mga nakaraan. Hindi ako nagsasalita kung hindi ako sigurado. Mabilis na kinuha niya ang papel. Ibalik mo yan! Hindi pa po ako tapos. Eto po, may pirma ninyo. Nakalagay dito, sa inyong sariling sulat, na ang pondo ay para sa charity ward lamang. Pero ang Don Jose Wing, Elena! Bumaba ang boses niya. Biglang kalmado, pero hindi tunay. Ibalik mo ang papel, na yun na. Pero hindi na ako makakilos. Kasi nakita ko na, hindi lang ang memo, nakita ko din kung paano niya itinago ito. Hindi naka-file, hindi na itala. Nasa loob lang ng wallet. Ang totoong pondo, ang pangako sa 5 milyong piso, nakaipit sa balat. Parang sekreto. Hindi si Dimano ang nagkamali. Hindi rin ito pagkakataon. Nilipat niya ang pondo. Nilipat niya ito. At alam kong hindi para sa amin. Mainit pa rin ang nuni Tonyo nang ipatong ko ang palat ko. 11:00 na ng umaga. Biyernes. At ang ward ay tahimik. Tanging ang tunog ng IV drip at ang mahinang paghinga ng ibang pasyente. Namamaga ang mata ko sa pigil na luha. Hindi pa ako makatulog simula kagabi. Narinig ko ang mga yabag sa koridor. Kilala ko ang tunog ng sapatos na yon. Mabigat, may ritmo, parang nagmamay-ari ng buong gusali. Pumasok si Mr. Dimano, nakaputing polo. Bit-bit ang isang folder. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya kay Tonyo. Kumusta siya? Tanong niya. Nilalagnat po. Mataas kaninang umaga, 38.7. Binigyan ko na ng paracetamol pero hindi pa bumababa. Tumango siya. Napatitig sa bata. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Hindi siya madalas pumunta dito. At nang pumunta siya, laging maikli lang ang tingin. Parang natatakot siyang manatili. Mr. Dimano? Sabi ko. At hinintay kong tumingin siya sa akin. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang totoo. Tumigil siya. Bahagyang nagbago ang tindig niya, parang naghahanda. Wala na po tayong pondo, sabi ko.
Hindi ko na kayang bilugan pang salita. Kung hindi lalabas ang gamot, kailangan namin pauwiin si Tonyo. Natahimik siya. Sa loob ng ilang segundo, wala kaming sinabi. Tanging ang mahinang paghinga ni Tonyo at ang tiktak ng relo sa pader. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Bumaba ang tingin niya. Hindi nakatingin sa akin. Hindi nakatingin sa folder. Nakatingin siya sa mukha ni Tonyo. Sa pisinging sunog ng lagnat. Sa mga daliring payat na nakakapit sa manipis na kumot. At nang magsalita siya, bumaba ang boses niya. Kung kailangan, ako ang magbabayad. Nanlaki ang mata ko. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Ito ba ang lalaking naglipat ng 5 milyong piso para sa sariling kaginawahan? Ito ba ang lalaking nagtago ng donasyon sa loob ng kanyang wallet? Sir, hindi mo ako narinig? Mabilis niyang sambit, parang kinakabahan, parang pinagsisisihan ang sinabi. Sabihin mo lang sa akin kung magkano, ako ang bahala. Hindi pa ako nakakasagot nang gumalaw si Tonyo. Bumukas ang mga mata niya, malabo, inaantok, nilalagnat. Umiikot ang paningin niya sa ward hanggang sa tumigil sa akin. Ate, mahina niyang sabi. Uwi na ba ako? Naramdaman ko ang pag-init ng dibdib ko. Hindi ko alam kung narinig ba niya ang pinag-uusapan namin. Hindi ko alam kung naintindihan ba niya na ibig sabihin noon ay wala na siyang gamot. Ngumiti ako, kahit hindi ko alam kung kapanipaniwala. Hindi pa, sabi ko. Habang hinahaplos ang kanyang no. May gagawin kasi akong paraan. Sige lang, matulog ka na. Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos, pumikit. Hindi ko sigurado kung nakatulog siya o nagkunwari lang. Nang lumingon ako kay Mr. Dimano, wala na siya. Nakatayo lang ako doon. Hawak ang kamay ng bata. At pakiramdam ko, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang ako ang may lihim. Ang araw ay mahaba. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa tabi ng lagoon. Pinagmamasta ng mga patong-patong na dahon na lumulutang sa madilim na tubig. Sariwa pa sa alaala ko ang init ng no ni Tonyo, ang bigat ng kanyang kamay sa akin. Sana nga ay may paraan. Noon nakita hinahanap, napalingon ako. Nakatayo si Dr. Raph sa may dulo ng daang bato. Bit-bit ang isang kupas na brown envelope. Mukha siyang pagod, hindi ang karaniwang ayos niyang maayos. Pinagmasdan ko siyang lumapit at ang tanging tunog ay ang marahang pagyapak ng sapatos sa lupang may damo. Sabi mo may ituturo ka sa akin dito? Sabi ko habang hinihimas ang braso ko. Malamig kahit hapon na. Tumango siya. Tiningnan niya ang paligid. Parang may hinahanap na siguradong walang makarinig. Pagkatapos, inilapag niya ang envelope sa gilid ng lumang bangkong kahoy. May kailangan akong ipakita sa'yo. Elena, personal na talaan ko. Hindi ito opisyal. Kinakabahan ang boses niya, pero pinipilit maging mahinahon. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang ilang pirasong papel. Pinagpag ang mga ito bago ibigay sa akin. Ako ang pumirma ng clearance para sa order na ito, sabi niya. Pakiramdam ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, may dinadala siyang bigat na gustong ilabas. 1,000 dosis ng chemotherapy galing sa kumpanya ng pinsan ni Mr. Dimano. 5 beses ang presyo kaysa sa market. Nanlamig ako. Tiningnan ko ang mga papel. Ang mga numero, nandito ang mga ito. Nakasulat, malinaw, hindi maitatang-i. Bakit hindi mo ito sinabi nun? Nanginginig kong tanong. Halos hindi ko kilala ang boses ko. Bakit hindi mo ito sinabi nun, Dr. Raph? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa lagon. Natakot ako. Parang gumigay ang balikat niya. Itinago ko ang talaan para protektahan ang sarili ko. Elena, kung may sumimangot sa transaksyong ito, kasama ako. Pinirmahan ko yon, kaya itinago ko. Mahina siyang tumawa. Mapait, walang saya. Sa tingin mo ba hindi ko alam na mali?
Na hindi ako nilalagnat sa tuwing naiisip ko ang mga batang tulad ni Tonyo na walang gamot dahil kumikita ang iba. Pinagmasdan ko siya, hindi ako makapagsalita. Ang taong nakatayo sa harap ko, ang bagong doktor na tahimik, formal, na laging may maayos na sagot, ay isang taong may kinakatakutan ding mawala, katulad ko. Natakot ka? Hindi ko alam kung tanong o pahayag yon. Oo, tumingin siya sa akin. Wala nang takip ang mga mata niya. Natakot ako. Itinago ko ang talaan para protektahan ang sarili ko. Nilingon niya ang papel na hawak ko. Pero hindi ko kayang panuuring ka magdusa mag-isa. Hindi pa... Tiningnan ko ang talaan, ang mga numero, ang lagdan niya. Sa isang banda, gusto kong magtanong pa, bakit ngayon? Bakit hindi nung una? Pero naroon ang katotohanan sa kamay ko. Sapat na yon. Kakausapin ko siya, sabi ko, at narinig ko ang bigat sa sariling boses. Kakausapin ko siya, hindi pa ito tapos. Tiningnan ko si Dr. Raff. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Tumango siya, mariin, at sa unang pagkakataon, tila kumalas ang isang bagay sa kanyang dibdib. Linggo, 10:00 ng umaga. Nakaupo ako sa labas ng opisina ni Mr. Di Maano. Hawak ang notebook ko. Sariwa pa sa isip ko ang kausap ko kagabi, si Dr. Raff ang talaan. Ang bilang ng mga gamot, kakausapin ko siya. Hindi pa ito tapos, sabi ko yon, at ito ako ngayon. Dala-dala ang mga katagam yon, parang batong tumitimbang sa dibdib. Tumunog ang intercom. Pasok? Nurse Valentine? Pumasok ako. Nakaupo siya sa malaking upuan. Nakatalikod sa bintana. Nakasuot siya ng puting polo. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok. Pero napansin ko, nanginginig ang kamay niya nang ilapag ang isang papel sa mesa. Hindi niya ito tinago. Ito ang papel mula sa wallet niya, ang donation memo. Tumingin siya sa akin. Umupo ka. Umupo ako. Ramdam ang lamig ng upuan sa likod ng mga hita ko. Tahimik pa rin siya saglit. May kung anong bumubulahaw sa mga mata niya na hindi ko maiklasipika. Alam mo, sabi niya, 20 taon na akong naglilingkod sa ospital na ito. Tumango ako. Alam ko po, sir, kaya siguro, patuloy niya, kailangan kong ipaalala sa iyo kung paano gumana ang sistema rito. Itinulak niya ang papel papalapit sa akin. Kinalimutan mo na ang sinabi ko nung isang araw? Wala akong magagawa. Tiningnan ko ang papel. Nakasulat ang pangalan niya sa ilalim, ang 5 milyon para lamang sa charity ward medicines. Ramdam ko ang pag-init ng leeg ko. Hindi ko po kinalimutan. Sir, nabasa ko po ang nilalaman nito. Tumaas ang boses niya. Elena, hindi ka ba nakikinig? Sinabi kong wala akong magagawa. Ayab kung maperwisyo ka pa. Kung marunong kang makinig, babalik ka sa ward at itutuloy natin ang bate. Tiningnan ko siya. Nakatulala siya sa akin. Mapupungay ang mata. Alam kong natatakot siya, hindi ako, kundi ang katotohanang hawak ko. Sandaling dumaan sa isip ko ang mukha ni Lola Miling. Ang gabing yon, ang pag-iyak ko sa banyo habang tinutulak ang sarili kong dibdib. Hindi ko na maulit yon. Para sa hindi ko na kayang ulitin. Umiling ako. Gagawin ko pa rin ang trabaho ko? Anong ibig mong sabihin? Ang trabaho ko po, mahinahon kong sabi, bilang staff nurse sa charity ward, hindi po ako hihinto. Magsisimula akong mag-ipon ng records, mag-survey ng inventory ng ward. Aayusin ko po ang pondo para sa mga pasyente. Bumagsak ang mukha niya. Mabilis siyang tumayo. Hinawakan ang sulok ng mesa. Elena Valentine. Pakinggan mo ng mabuti ang sasabihin ko. Sandaling tumawid ang hangin sa pagitan namin. Naririnig ko ang pagtibok ng puso ko. Marahan, nuit matigas. Maaaring mawala ang lisensya mo kung ituloy mo to. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya. Nakakapit siya sa gilid ng mesa. Mapupungay ang mata.
Huwag mong sirain ang sarili mo para sa piging na hindi mo naman pinaghandaan. Tumingin ako sa kanya, sa loob-loob ko. Ramdam ko ang pamamawis ng aking mga palad. Hindi ako kahapon. Hindi na ako ang babaeng tumitingin sa koridor at nagsasabing, "Sandali lang po," habang umiiwas ng tingin. "Sir," sabi ko, marahan ang boses. 3 beses kong nilakad ang koridor na to bago ako nagsalita. At kapag nagsalita ako, hindi na ako titigil hanggat hindi totoo. Umatras siya, parang nabigla. Bumuntong hininga ako. Tumingin ako sa notebook na hawak ko. May numero na hindi nag-a-add up. May pangako na hindi ko kayang patunayan. Pero hindi na importante yon. Alam kong ang puso ng usaping ito ay hindi pondo o lisensya. Ito ay tungkol kay Tonyo, sa batang may leukemia, at sa pagpili kong hindi tumingin sa kabilang direksyon. Umiling ako. Wala na po akong idadagdag pa. Salamat sa oras ninyo. Sir, tumayo ako. Hindi naman ako naghintay ng pahintulot niya. Hindi na rin kailangan. Paangat kong pinaghugot ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto, naligo ng malamig na hangin sa koridor. Naramdaman kong bigat ng pintong sumusubok, na isarang lahat sa likod ko. Ngunit, hindi ko ito hinayang lumukop sa akin. Harap-harapan kong tiningnan ang koridor na nakaunat sa harapan. Manipis ang liwanag mula sa dulo, at inilakad ko ito ng buong tapang. May 1 linggo bago dumating ang investigasyon. May 7 araw na lang ba? O may 7 araw pa? Ano ang unang hakbang? Hindi ko pa alam. Pero wala akong balak tumigil. Hindi pa huli ang lahat. Hindi naging inig ang kamay ni Timaa o nung hinawakan niya yung wallet. Nanginginig siya nung sabihing, wala akong magagawa. 20 taong serbisyo, yan yung naging depensya. Si Elena, sinabihan siyang maaaring mawala lisensya niya, di man nang nagbago yung timbre ng boses niya. Si Bea noong birthday ng nanay. Wala nang maipadala. Video call na lang habang umiiyak sa CR. Pilit na niti. Hindi mo maipaliwanag yung tiyaga, pero ginagawa mo. Si Dimano, may 5 milyon sa wallet, pero natatakot kay Elena. Yung mga ganyang tao, akala nila kayang bilhin ang katahimikan. Pero si Tonyo, yung batang nagtatanong kung uuwi na ba siya, hindi nabibili yun sa 5 milyon. 7 araw bago yung investigasyon, ano sa tingin mo, Besh, mas nakakatakot ba yung darating na linggo o yung taong ngayon mo lang nakilala? Ang hangin sa lagoon ay maalat. May halong amoy ng lumot at tuyong dahon. Nakaupo ako sa gilid ng pader na bato. Hawak ang paper cup ng kape na kanina pa lumalamig. 2 araw na lang bago ang investigasyon ng DILG. 2 araw. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang inilista sa utak ko ang lahat ng pwedeng mangyari. Bawat senaryo, bawat paglabas. Pero wala pa ring sagot. Elena? Napalingon ako. Nakatayo si Dr. Raff. Sa may puno ng acacia, bit-bit ang isang manilaw-nilaw na folder. Tahimik siyang lumapit. Umupo sa tabi ko nang hindi nagtatanong ng permiso. Hindi siya agad nagsalita. Binuksan niya ang folder, mga lumang papel. Kupas na ang sulat. May staple marks sa gilid. Habang inaayos ko ang records ng Don Jose Wing, may nakita ako, sabi niya. Mababa ang boses. Lumang chart. 3 taon na ang nakakaraan. Naunot ang noo ko. Chart ng sino? Tiningnan niya ako ng diretso, si Lola Miling. Nanlambot ang pagkakahawak ko sa paper cup. Ang pangalang yon, 3 taon ko nang pinipilit ilibing sa likod ng ulo ko. Pero tuwing sasabihin nito, para kong naririnig ang monitor na pumipitik, ang amoy ng ospital, ang mga kamay kong nanginginig habang hawak ang ampule. Bakit? Bakit nandoon yon? Nauuhaw ang boses ko. Paos, hindi siya umiwas ng tingin. May nakita akong discrepancy sa verbal order. Ang gamot na binigay sa kanya, hindi tugma sa nakasulat sa chart. Tumayo ako. Nalalaglag ang paper cup.
Natapon ang kape sa semento. Ilang segundo akong nakatitig sa kanya. Hinihintay ang susunod na salita. Ang verbal order ni Dr. Salvador ang pumatay kay Lola Miling. Sabi ni Raf, mahinahon, malinaw, parang nagbabasa ng diagnosis. Hindi ikaw, parang may huminto sa mundo. Ilang segundo akong nakatitig sa kanya. Hinihigop ang bawat salita. Parang isang taong nauhaw na pinainom ng malamig na tubig. 3 taon. 3 taon kong dinala ang kasalan ng hindi naman akin. 3 taon akong natulog na may bigat sa dibdib. Iyong pakiramdam na kahit anong gawin mong kabutihan, may markang mansa ka na hindi mo maalis. At ngayon, sinasabi lang niya, ganun lang kadali, ganun lang kaliwanag. Kilala mo ba si Dr. Salvador Reyes? Tanong niya. Iniwasan ka niya, hindi ba? Simula nun, hindi na siya lumapit sa ward mo. Oo, alam ko, hindi ko rin siya kailanman kinausap tungkol dun. Hindi ka pwedeng magdusa para sa pagkakamali ng iba, sabi ni Raf. Kailangan mong malaman to. Hindi ko kayang itago. Nasaan ang chart? Tanong ko. Pabulong, nasa akin. Ligtas. Tumanggo ako. 2 araw na lang, pero sa pangalawang pagkakataon, may pag-asa ako hindi pa huli ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Pinagmasdan ang mukha niyang seryoso. Hindi ang seryosong doktor na nakaharap sa chart, kundi ang seryosong kaibigan na pinili akong protektahan. Alam mo, sabi ko, 3 beses kong nilakad ang koridor na to bago ako nagsalita. Hindi siya numiti, pero may bahagyang pagbabago sa titig niya. Yung uri ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng paliwanag. At kapag nagsalita ako, hindi na ako titigil hanggat hindi totoo. Dugtong ko. Lumunok ako. Hindi ko siya isisiwalat. Kailangan kong maging malinaw sa'yo. Ibabalik ko lang ang pondo para kay Tonyo. Tumingin siya sa akin, seryoso. Sa liwanag ng hapon, tila bakal ang gilid ng panga niya. Sasamahan kita. Linggo, 8 minuto pa lang ng umaga, pero parang tanghali na ang init sa koridor. Tahimik ang ospital. Patay ang ilaw sa mga ward. Walang pasyente naglalakad. 2 araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Nananakit ang mga mata ko sa pigil na luha. Sumunod sa akin si Dr. Raf. Isang hakbang lang ang layo. Hawak niya ang folder na kulay brown. Yung personal na talaan niya. Yung may records ng 1,000 doses ng chemotherapy na 5 beses ang presyo. Kumatok ako sa pinto ng opisina ni Dimano. Pasok, sabi ng boses sa loob. Pinuksan ko ang pinto. Nakaupo si Mr. Dimano sa likod ng mesa niya. Nakayuko sa mga papel. Nang makita kami, natigilan siya. Mabilis siyang tumingin sa relo. Anong kailangan niyo? Darating na ang DILG sa loob ng 1 oras. Hindi ako sumagot agad. 3 beses kong nilakad ang koridor na ito bago ako pumasok. Ngayon, dito na ako. Inilapag ko sa mesa ang notebook ng ward. Yung maliit. Sira-sirang notebook na may mansa ng kape. At sa tabi nito, ang lumang reseta ng gising. Sulat kamay ni tatay. Nasa loob ng lumang medical textbook na minana ko. Itinago ko ito sa notebook ng ward para hindi mawala. Ano yan? Tanong ni Dimano. Hindi mapakali. Alam ko na ang 5 milyong pondo ay hindi napunta sa charity ward. Sabi ko, mahinahon ang boses ko. Pero may nanginginig sa loob. Nanatili siyang nakaupo. Tiningnan niya ako. Pagkatapos si Dr. Raf. Pagkatapos ang notebook, sumandal siya sa upuan. Tinawid ang mga braso. Wala kang patunay, sabi niya. Mabilis na sinabi, parang inensayo na. Tumingin ako kay Dr. Raf. Inilapag niya ang folder sa mesa at binuksan ito. Kinakabahan ang mga kamay niya, pero matatag ang boses. Narito ang records ng 1,000 doses na 5 beses ang presyo. Pumirma ako. Pero ito ang totoo.
Dahan-dahang kinuha ni Dimano ang folder. Binuksan ito, tiningnan ang mga pahina, pinag-aralan ang bawat numero. Nang tumingala siya, iba na ang tingin. Nababagabag, naguguluhan. Umiling siya. Inilapag ang folder sa mesa. Sa loob ng 20 taon, iningatan ko ang ospital na ito. Sabi niya, formal at may kapangyarihan. Hindi mo alam kung gaano kahirap patakbuhin ang isang pampublikong ospital. Ang mga kulang na pondo, ang mga gamot na nauubos, ang mga pasyenteng walang pambayad. Ikaw ba, alam mo ba yon? Binuksan ko ang bibig para sumagot, pero nauunahan niya ako. Nung bagyo, walang pondo, ako ang naglabas ng sarili kong pera para may pambili ng gamot. 500,000 ang inilabas ko. Hindi ko na nabawi. Ginawa ko yon para sa ospital, para sa mga pasyente. Napahinto siya. Lumunok ako. Totoo ang sinabi niya, pero hindi nito binabago ang kasalukuyan. Pasensya na po, sabi ko. Mahinahon, hindi sumigaw, hindi nagdemand. Tumingin siya sa akin. May hinihintay siyang pag-atake, pero hindi ko siya inakusahan. Pinaalalahanan ko lang siya. Pinigil ko ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol ito kay Tonyo. Si Tonyo ang anak mo, sabi ko. Nawala ang kulay sa mukha niya. Parang hindi siya nakahinga. Si Tonyo, ulit ko. Mas mahinahon. Ang batang may leukemia. Yung batang minamahal mo pero hindi mo kayang aminin. Namutla siya. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Ay binaba niya ang mga ito sa ilalim ng mesa. Parang itinatago. Alam mo kung bakit ako nandito? Tanong ko. Hindi ko kayo ina-accuse. Pinaalala ko lang. Umiling siya. Parang ayaw pa ring maniwala. Iniingatan ko siya, Mr. Dimano. Araw-araw, sinusuri ko ang mga vital signs niya. Tinitingnan ko ang chart niya. Tinitimbang ang timbang niya. Tinitiyak na may laman ang tiyan niya. Kahit na wala ng gamot. Kahit na alam kong wala ng pondo para sa kanya. Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya. Tinitigan ang notebook sa mesa. Inilatag ko ang alok. Kung ilalabas mo ang pondo para sa gamot ni Tonyo, hindi ko isisiwalat ang lahat ng ito. Tuminggala siya. May basang mata. Yung 5 milyon, sabi ko. Yung donasyon para sa charity ward, ilabas mo para kay Tonyo. Para sa mga batang tulad niya na hindi naman dapat mamamatay dahil lang sa walang pera. Gagawin ko ang lahat para hindi masira ang pangalan mo. Hindi ko ipapakulong. Hindi ko isisiwalat. Pero kailangan kong ilabas ang pondo. Tumingin siya sa notebook. Pagkatapos sa folder, pagkatapos sa akin, mahabang katahimikan. Tonyo? Bulong niya. Hindi ko alam kung kinikilala niya ang pangalan o binibigkas lang niya ito para marinig ang tunog. Tumango ako. Siya ang anak mo, sabi ko. Kung may konsensya ka, siya ang hahatol. Nanginginig siya. 20 taon ng pag-iingat ng ospital. 20 taon ng mga desisyon na yon, nasa harap niya ang lahat. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mata niya. Hindi takot sa DILG. Takot na mawala si Tonyo. Elena, sabi niya, pabigkas-bigkas, parang dinadama ang pangalan ko. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Hindi ko kailangang malaman, sagot ko. Kailangan ko lang malaman na pwede mo pang ayusin. Nanatili siyang nakaupo. Tumingin sa notebook, sa folder, sa akin. Sulat ko sa board ang pag-amin, sabi niya. Pabulong na halos natigilan ako. Naroon ang mga salitang yon. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Tumingin ako kay Dr. Raff. Nakatitig siya kay Bimaano. Seryoso. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Hindi niya sinabi kahit ano. Pero nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. May pag-unawa,
May pag-aalala. Parang sinasabi, nandito ako. Tumulo ang luha niya. Hindi ko napigilan, hindi ko pinunasan. 3 beses kong nilakad ang koridor na ito bago ako nagsalita. At kapag nagsalita ako, hindi na ako titigil hanggat hindi totoo. Umupo si Dimaa o sa mesa niyang malaki. Ang hardwood ng upuan ay langit-ngit sa ilalim ng bigat ng katawan niya. Isang tunog na pumuno sa silid na tila ba'y may sinasabing huling pagbubuntong hininga. Ang kamay niya ay nanginginig ng hawakan ng pluma. Ang mga daliring yon na dati matikas na laguutos. Ngayoy tila ba'y hindi na kayang buhatin ang sarili nilang buto. Hindi siya nakatingin sa amin ni Dr. Raff. Nakatingin siya sa blankong papel. Parang hinihintay na lumitaw ang mga salita ng mag-isa. Ang lampara sa kanyang mesa ay naglalabas ng dilaw na liwanag na lumika ng mga anino sa kanyang muka. Bumubunyag sa mga kunot na hindi ko napansin kanina. Sa loob ng 20 taon, siya ang nag-utos. Ngayon, siya ang susunod. Sumulat siya ng dahan-dahan. Bawat letra ay tila may bigat. Ang pluma ay gumagalaw sa papel na parang humihila ng isang mabigat na kargada. Narinig ko ang halos hindi marinig na pag-askad ng dulo ng pluma sa buhaghag na papel. Isang ritmo na parang tibok ng puso. Bawat letra ay tila may bigat. Bawat paghinto ay puno ng pag-aalinlangan. Nang matapos, inilapag niya ang pluma at tinitigan ang sarili niyang sulat. Ang kanyang mga mata ay dumausdos sa mga salita. Parang binabasa at hinuhubad ang bawat titik ng kanyang pagkatao. Hindi ko nabasa ang laman, pero nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na siya administrator na kausap ko kanina. Ang kanyang mga balikat na kanina'y tuwid at matigas, nayo'y bahagyang gumagsak. Ang kanyang panga na kanina'y nakakuyom, nayo'y lumambot. Kinuha niya ang papel at inabot sa akin. Ang kamay niya ay nanginginig pa rin. Ang papel ay tila ba'y sasayaw sa hangin. Narito ang pag-amin ko, sabi niya. Pasingaw ang boses, halos isang gulong na nalunod sa sariling hininga. Hindi na ako karapat-dapat, ngunit gagawin ko ang tama. Ang kanyang mga mata ay hindi nagtagpo sa akin. Nakatitig siya sa malayang sulok ng silid. Parang may hinahanap na sagot sa mga anino. Kinuha ko ang sulat. Mainit pa ang papel. Ang init mula sa palad niya ay nananatili sa mga hibla nito. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang nakasulat doon, sa loob ng isang pirasong papel. Inilagay niya ang buong buhay niya. Ang mga letra ay bahagyang nanginginig. Hindi perpekto, hindi tuwid, ngunit totoo. Sa likod ng papel, naramdaman ko ang mga guhit na iniwan ng pluma, ang presyon ng bawat titik, ang sakit na nakapaloob sa bawat pahina. Lumapit si Dr. Raff at inilapag ang isang persona nga talaan sa tabi ng sulat. Maliit na notebook. Buo ang pabalat. Ang mga sulok ay kupas na. Ang espina ay may mga pilat ng pagkakabuklat at pagsasara ng maraming beses. Handa akong patunayan ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, walang pag-aalinlangan. Hindi ko pa siya narinig na ganito katatag. Ang order ng 1,000 doses ng chemotherapy, 5 beses ang presyo. Ito ang totoo. Ang kanyang mga kamay ay hindi gumagalaw. Ang kanyang paningin ay direkta. Isang taong may hawak ng isang bagay na matagal nang inilihim. Biglang bumukas ang pinto. Ang bisagra ay sumigaw sa hangin at ang tunog ay pumutol sa katahimikan na parang isang latigo. Pumasok si Elvie. Humihingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umuusad. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na nakatakas sa pagkakatali. Naku, sabi ko kasi... Natigilan siya nang makita kami. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang kamay ay nanatili sa doorknob. Hindi nakakasara, hindi nakakabukas. Sandali lang, may kailangan lang akong kunin. Yung notebook. Ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng salita. Ang hangin ay kulang.
Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng takot, ng pag-aalala, ng isang bagay na hindi niya masabi. Nandito. Sabi ko, kinuha ko ang notebook ng ward, yung maliit, may mansa ng kape sa pabalat, puno ng mga paalala at numero. Ang mga pahina ay kulot na sa mga gilid. Ang ilan ay may tupi na parang madalas na binubuklat. Dinama ko ang pabalat. Dito nagsimula ang lahat. Ang lahat ng tsismis, ang mga listahan ng gamot, ang discrepancy na hindi nag-a-add up. Ang totoo, doon nakatira, sa pagitan ng mga pahina, sa mga sulat kamay na numero, sa mga paalala na nakasulat sa gilid. Inabot ko sa kanya. Ang notebook ay dumausdos sa pagitan ng aming mga kamay, isang paglipat ng bigat ng responsibilidad. Alagaan mo ang notebook na ito. Dito nagsimula ang katotohanan. Ang aking mga salita ay binitawan sa hangin, parang isang pamamaalam. Napalunok si LV. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa notebook sa kanyang mga kamay. May takot sa mata niya, takot sa responsibilidad, takot sa bigat ng hawak. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pabalat. Parang hinahawakan ng isang marupok na bagay. Pero tumango siya. Itatago ko. Ang kanyang mga salita ay isang pangako, isang panata na binibitawan sa isang kwartong puno ng mga kinansilang sekreto. Umupo ako sa tabi ng kama ni Tonyo. Ang plastik na upuan ay lumangit-ngit sa bigat ng katawan ko. At ang lamig ng silid ay biglang dumikit sa balat ko. Nakangiti siya. Ang dati niyang maputlang mukha may kulay na ngayon. Hindi gaanong rosas, pero hindi na yon kulay abo na parang papel na matagal nang nakabilad sa araw. May bagong IV line sa braso niya. Malinaw ang plastik na tubo. Bagong gamot na dumadaloy pababa, yung chemo na hinihintay namin ng ilang linggo. Ang bawat patak ay tila nagbibilang ng oras. Umakyat ang init sa mata ko. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Salamat, ate. Pumikit si Tonyo. Mahina pa rin ang boses pero malinaw. Tila ba nag-ensayo siyang sabihin ito nang hindi mabasag? Masarap na ang pakiramdam ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Maliit, malamig, pero may lakas na. Nadama ko ang bahagyang pagpisil ng mga daliri niya. Isang senyales na noon ay hindi niya kayang gawin. Magaling kang bata. Tonyo, makakauwi ka na rin. Doon siya ngumiti. Buo. Ang mga ngipin niyang puti, ang pagkunot ng sulok ng mata niya, matagal ko nang hindi nakikita ang ngiting ito. Napaawang ang labi ko, pero walang lumabas na salita. Nilingon ko ang pinto. Nakatayo si Dr. Raff. Hawak ang clipboard, hindi pumapasok. Parang naghihintay ng pahintulot. Tumango ako. Lumapit siya at tumabi sa akin, sa kabilang gilid ng kama ni Tonyo. Ang tunog ng sapatos niya sa sahig ay maingat. Tila ba ayaw niyang gisingin ang katahimikan? Tahimik kaming tatlo. Ang monitor lang ang bumabagtas ng oras. Beep, beep, beep. Isang matiyagang pulso na pumupuno sa kwarto. Hindi mo kasalanan na mali ang sistema. Nilingon ko siya. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya kay Tonyo. Sa maliit na pasyenteng mahimbing na ang paghinga, ang ilaw ng monitor ay sumasalamin sa salamin niya. Ang kasalanan mo ay kapag sinabi mong hindi ko alam at hindi mo tinitingnan ulit, naninikip ang dibdib ko. 3 taon kong dinala ang pangalang iyon, mamamatay tao. Kahit alam kong hindi sa akin ang mali, umiling ako, sinubukang magsalita, pero nauunahan ako ng kirot sa lalamunan. Kaya huminga ako, malalim. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng alkohol at bulaklak. Bago ako sumagot, tiningnan ko munang muli si Tonyo. Tulog, payapa, ang dibdib niya ay dahan-dahang umaangat at bumaba pa. 3 beses kong nilakad ang koridor na to bago ako nagsalita. Bumaba ang boses ko. Kalmado. Sigurado. Hindi ako nagsalita noon. Hindi na mauulit.
Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin. Mabigat at malinaw. Yumuko si Dr. Raff. Walang salita. Ang anino ng mukha niya ay nahulog sa sahig at nakita ko ang pagkapagod sa pagyuko ng balikat niya. Inilapag niya ang clipboard sa gilid ng kama at inabot ang kamay ko. Hindi hinawakan, hindi pinisil. Inilapag lang niya ang palad niya sa likod ng kamay ko. 1 segundo, 2, tanging ang init ng balat niya ang nagsalita. At dun, sa gitna ng mga beep ng monitor at sa mahimbing na paghinga ni Tonyo, naramdaman ko ang isang bagay na maluwag. Hindi pa kapatawaran, hindi pa kalayaan, pero isang simula. Alam mo kung gaano kabigat yung 3 taong sinuot mong kasalan ng hindi naman sayo? Yung tipong kahit anong linis mo, nandun pa rin yung mansa. Yun yung dinala ni Elena, sa pangalan, at sa kung paano siya tumingin sa sarili tuwing gabi. Pero kanina, habang pinapanood ko si Dimaano na isulat yung pag-amin, nanginginig yung pluma. Ayaw bitawan ng papel yung mga letra. Naisip ko, yung sulat na yon, iniligtas si Tonyo at iniligtas din si Elena. 20 taong sistema, yung mga desisyong nakabaon sa katahimikan. Pero isang pirma lang pala ang pagitan ng pagiging bilanggo at pagiging malaya. At si Dr. Raff, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagkaliwanag. Inilapag lang niya yung folder at tumabi kay Elena. Yun na yun. Sa kwento ng totoong pagkakaibigan, hindi mo kailangan ng grand gestures. Kailangan mo lang ng taong maniniwalang hindi mo kasalanan yung mali ng sistema. Kahit ikaw na mismo yung kumbinsidong ikaw yung may sala. Tonyo, makakauwi ka na. At Elena. 3 beses mong nilakad yung koridor, pero yung totoo, hindi ka naglakad mag-isa. Sulit ba yung 3 taong paghihintay para sa linyang to, mga kaibigan? O yung tanong yung kung kayo yung nasa pwesto niya, kaya nyo rin bang hawakan yung pluma ng ganun katatag? Sa susunod na kwento, samahan niyo ulit ako. May kasama na tayong ganitong klaseng tapang.